Ang mga mayayamang kabataan ay nangungutya sa pulis dahil isa siyang babae sa isang bus, ngunit nang matuklasan nila kung sino siya, sila ay nabigla. Maaliwalas ang umaga sa barangay Sampaguita ng lungsod San Isidro. Naglalakad si Maricel Reyes sa makitid na daanan patungo sa paaralan kung saan siya nagtuturo. 30 taon na siya, matangkad, may kayumangging balat, at mapungay na mga mata na nagtatago ng malalim na kalungkutan. Sa kabila ng kanyang perpektong uniforme at maayos na pagkakatali ng buhok, may bakas ng pagod sa kanyang mukha na hindi maitatago ng anumang pulbos o lipstick. Magandang umaga, Ma'am Maricel, masayang bati ng mga batang naglalaro sa kalsada. Magandang umaga rin, sagot niya na may ngiti, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang sigla. Isang linggo pa lang si Maricel sa bagong paaralan. Matapos ang 5 taon ng pagtuturo sa Maynila, nagdesisyon siyang lumipat sa mas tahimik na bayan ng San Isidro. Hindi niya sinabi kaninuman ang tunay na dahilan ng kanyang paglipat, na napakalapit ng kanyang dating paaralan sa mansyon ng pamilya Villanueva, at hindi niya kayang makita araw-araw ang bahay kung saan lumalaki ang kanyang anak na hindi niya makasama. Dinadala mo na naman ang lahat ng libro mo, Ma'am? Tanong ni Mang Ben, ang gwardiya ng paaralan, habang binubuksan niya ang gate. Opo, Mang Ben, gusto kong may mapagkunan agad ang mga bata kung may gustong hanapin sila, sagot ni Maricel, habang itinatama ang bigat ng backpack sa kanyang balikat. 5 taon na ang nakalipas nang huling nakita ni Maricel ang kanyang anak na si Ligaya. 5 taon na mula nang napakalupit na inagaw sa kanya ang karapatan bilang ina ng kanyang sariling anak. At 5 taon na rin siyang patuloy na nakikipaglaban, bagamat tila walang pag-asa, para mabawi ang kanyang anak mula sa mga kamay ng pamilya Villanueva. Si Antonio Villanueva, ang ama ng kanyang dating asawa na si Gabriel, ay isa sa pinakamayamang negosyante sa bansa. Kontrolado nila ang halos lahat ng malalaking negosyo sa Maynila, at maraming politiko ang nasa bulsa nila. Kaya nang magdesisyon si Donna Victoria, ang ina ni Gabriel, na hindi angkop si Maricel bilang asawa ng kanyang bugtong na anak, wala siyang nagawa. Hindi nagsimula ng masama ang lahat. Nakilala ni Maricel si Gabriel noong siya ay nag-aral pa lamang sa kolehiyo. Estudyante siya sa kursong edukasyon habang si Gabriel ay nasa huling taon sa business administration. Nagkakilala sila sa isang university fair at agad na nagkagustuhan. Sa kabila ng pagtutol ng pamilya ni Gabriel, nagpatuloy ang kanilang relasyon at matapos ang 2 taon ay nagpakasal sila. Noong una, masaya sila. Natapos ni Maricel ang kanyang pag-aaral habang si Gabriel ay nagsisimula sa kumpanya ng kanyang pamilya. Nang ipanganak si Ligaya, tila kumpleto na ang kanilang mundo. Ngunit unti-unti, nagsimulang maramdaman ni Maricel ang panggigipit ng pamilya Villanueva, lalo na ni Donna Victoria. Maricel, bago ka magsimula sa klase, pwede ba kitang makausap? Tawag ni Principal Santos mula sa kanyang opisina. Opo, Ma'am, sagot ni Maricel, inihinto ang kanyang pag-aayos ng mga gamit sa faculty room. Pumasok si Maricel sa opisina ng principal, kung saan nakaupo ito sa likod ng malaking mesa na puno ng mga papeles. May magandang balita ako para sa iyo, sabi ni Principal Santos. Napili ka para mamuno sa darating na Arts and Culture Festival ng paaralan. Alam kong bago ka pa lang dito, pero nakita ko na ang iyong credentials, at naniniwala ako na ikaw ang pinakakwalipikadong guro para sa proyektong ito. Natigilan si Maricel. Ako po, Ma'am? Pero bago pa lang ako dito. Ikaw. At isa pa, isang malaking pagkakataon ito para sa ating paaralan. Nalaman ko kahapon na dadalo raw ang pamilya Villanueva sa festival. Balita ko, naghahanap sila ng mga proyektong pang-edukasyon na pwede nilang pondohan. Parang tumigil ang mundo ni Maricel sa narinig. Ang pamilya Villanueva, ang pamilyang umagaw sa kanyang anak, ay darating sa paaralan. Maaaring kasama nila si Ligaya, ang anak na 5 taon na niyang hindi nakikita. Ma'am, pwede po bang Nagsimula si Maricel, gustong tumanggi, ngunit naputol siya ng principal. Alam kong medyo mabigat na responsibilidad ito, lalo na't bago ka pa lang, pero naniniwala ako sa iyong kakayahan. At malaking tulong ito para sa paaralan kung makukuha natin ang suporta ng mga Villanueva. Hindi alam ni Maricel kung paano sasagutin ang principal. Paano niya sasabihin na ang pamilyang pinagmamalaki ng lahat sa San Isidro ay ang parehong pamilya na sumira sa kanyang buhay? Paano niya ipapaliwanag na ang pagdating ng mga Villanueva ay maaaring mga hulugan ng panibagong sakit at pagdurusa para sa kanya? Sige po, Ma'am, ang tanging nasabi niya, kahit na ang kanyang puso ay parang pinupunit sa loob ng kanyang dibdib.
Nang lumabas siya ng opisina, napahawak si Maricel sa dingding para suportahan ang kanyang sarili. Nanginginig ang kanyang mga kamay at nanlalamig ang kanyang buong katawan. Matapos ang 5 taon, matapos ang lahat ng kanyang pagsisikap na magsimula ng bagong buhay malayo sa mga Villanueva, bakit ngayon pa sila magkikita muli? Maricel, ayos ka lang ba? Tanong ni Eileen, ang English teacher na naging malapit na kaibigan niya sa loob ng maikling panahon na nagtuturo siya sa paaralan. Naman, sinubukan niyang ngumiti, ngunit alam ni Eileen na may mali. Halika, malapit na mag-bell pero may oras pa tayo para sa isang mabilis na kape. Hinila ni Eileen si Maricel patungo sa faculty room. Anong nangyari? Sa faculty room, habang umiinom ng kape, ikinuwento ni Maricel kay Eileen ang tungkol sa Arts and Culture Festival at sa balitang dadalo ang pamilya Villanueva. Pero bakit parang sobrang nabahala ka? Dapat nga masaya ka kasi malaking oportunidad ito para sa paaralan, sabi ni Eileen. Huminga ng malalim si Maricel, at sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa San Isidro, nagdesisyon siyang ibahagi ang kanyang sikreto. Eileen, ang dating asawa ko si Gabriel Villanueva. Nanlaki ang mga mata ni Eileen. Gabriel Villanueva. Ang anak ni Antonio at Victoria Villanueva. Yung pamilyang may-ari ng halos kalahati ng San Isidro. Tumango si Maricel. At may anak kami si Ligaya. 5 taon na siyang hindi ko nakikita dahil napigil ni Maricel ang kanyang sarili, hindi pa handang ibahagi ang buong kwento. Diyos ko, Maricel, bulong ni Eileen, hinawakan ang kamay ng kaibigan. Hindi ko alam di. Walang nakakaalam dito, sagot ni Maricel. At gusto ko sanang manatiling ganoon. Kaya lang ngayon. Ngayon, posibleng magkita kayo ulit, tinapos ni Eileen ang kanyang sinasabi. Tumango si Maricel, habang nagpipilit na pigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Dumating siya sa San Isidro para magsimula ng bagong buhay, para tumakas sa mga alaala at sakit na iniwan sa Maynila. Ngunit tila hindi siya maaaring tumakas ng tuluyan. Maam Maricel, Maam Eileen, magbebel na po, sabi ng isang janitor na dumaan sa faculty room. Salamat, Mang Jose, sagot ni Eileen bago binalingan si Maricel. Pag-usapan natin ito mamaya, ha? Pero tandaan mo, anuman ang mangyari, nandito lang ako. Ngumiti si Maricel, nagpapasalamat sa bagong kaibigan. Sa lahat ng taong nakalipas, nasanay na siya sa pagiging mag-isa, sa pagtatago ng kanyang mga damdamin, sa pagkukunwaring ang lahat ay maayos. Ngunit ngayon, sa harap ng posibilidad na makita muli ang pamilyang umagaw sa kanyang anak, hindi niya alam kung kaya pa niyang magpatuloy na kunwari ay walang nangyari. Pumasok si Maricel sa kanyang silid-aralan, kung saan sabik na naghihintay ang kanyang mga mag-aaral. Habang sinisimulan niya ang kanyang aralin, hindi niya maiwasang isipin, ano ang mangyayari kapag dumating ang mga Villanueva. At higit sa lahat, kasama kaya nila si Ligaya. Matatanaw kaya niya ang anak na 7 taon na ngayon, na 5 taon na niyang hindi nakikita. Sa kabila ng takot at pag-aalala, may maliit na bahagi ng puso ni Maricel na umaalab ng pag-asa. Maaaring ito na ang pagkakataong hinihintay niya para makita muli ang kanyang anak, para ipakita sa mundo na siya ay isang mabuting ina, para labanan ang mga kasinungalingang ikinulong sa kanya, at inihiwalay siya sa kanyang anak, matapos ang klase. Nagpaiwan si Maricel sa silid-aralan. Tinitigan niya ang mga drawing ng kanyang mga estudyante na nakapaskil sa dingding. Bawat isa ay may pangarap, may kwento, may pamilyang nagmamahal sa kanila. Hindi niya maiwasang makaramdam ng panibagong kirot sa kanyang puso. Kumusta ka na? Tanong ni Eileen na pumasok sa silid. Nag-isip ako buong araw tungkol sa sinabi mo kanina. Huminga ng malalim si Maricel. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o matuwa. 5 taon na akong nanaginip na makita si Ligaya, pero hindi ganito ang paraan na iniisip ko. Naupo si Eileen sa tabi niya. Pwede mo bang ikwento sa akin kung ano talaga ang nangyari? Bakit kayo naghiwalay ni Gabriel? At bakit hindi mo kasama ang anak mo? Pumikit si Maricel, pinipilit na pigilan ang mga luhang nagbabadyang pumatak. Napakaraming gabi siyang umiyak mag-isa, tinatanong kung bakit nangyari ang lahat sa kanya. Masaya kami noong una, nagsimula si Maricel. Minahal ko talaga si Gabriel, at alam kong minahal din niya ako. Nang ipanganak si Ligaya, akala ko wala nang hihigit pa sa aming kaligayahan. Tumigil siya, hinihimas ang wedding ring na hindi pa rin niya natatanggal matapos ang 5 taon. Pero hindi nagustuhan ni Doña Victoria na nagpakasal ang kanyang anak sa isang simpleng babae tulad ko.
Lagi niyang sinasabi kay Gabriel na deserving siya ng mas maganda, mas mayaman, mas angkop na asawa. Sa simula, hindi pinapansin ni Gabriel ang kanyang ina. Pero unti-unti, nagsimulang magbago ang lahat. Ikinuwento ni Maricel kung paano sinimulan ni Donna Victoria na kontrolin ang kanilang buhay. Pinuwersa niya si Gabriel na magtrabaho ng mas matagal sa kumpanya, nag-hire ng mga yaya para kay Ligaya para hindi na kailangang mag-alaga si Maricel, at laging pinapakita na kulang si Maricel bilang asawa at ina. Isang araw, umuwi si Gabriel at sinabi na gusto niyang hiwalayan ako. Nagulat ako. Wala kaming malalaking away, wala akong kabit, walang third party. Ang tanging dahilan niya ay hindi na raw niya ako mahal. Umiling si Eileen, hindi makapaniwala sa naririnig. Pero alam kong si Donna Victoria ang nasa likod ng lahat. Ilang linggo bago ang kanyang desisyon, lagi silang nagkikita ng kanyang ina. At isang linggo matapos niyang sabihin na gusto niya akong hiwalayan, nakita ko sila ni Gabriel kasama si Ligaya sa isang restaurant, kasama ang isang babae, si Patricia Lim, ang anak ng business partner nila. Tumahimik si Maricel, naaalala ang sakit nang makita niya ang kanyang pamilya na masayang kumakain kasama ang babae na malamang ay itinakda ni Donna Victoria para sa kanyang anak. Pero ang pinakamasakit ay nang kunin nila si Ligaya, patuloy ni Maricel, ang boses ay nanginginig na. Ginamit nila ang kanilang impluwensya para siraan ako sa korte. May mga testigo silang nagsabing nakita raw akong nambubugbog kay Ligaya, na hindi ko raw siya pinapakain ng maayos, na lagi raw akong umiinom at lumalabas. Lahat ng kasinungalingan. At dahil sa kanilang pera at koneksyon, naniwala ang hukom. Napahawak si Eileen sa bibig, gulat na gulat. Diyos ko, Maricel. Hindi ko alam na may ganyan pala silang nagawa. 5 taon na akong nakikipaglaban sa korte, kumukuha ng mga abogado, naghahanap ng paraan para mabawi si Ligaya. Pero sobrang lakas nila. At ngayon, biglang dadating sila dito, sa lugar na akala ko'y magiging tahanan ko, malayo sa lahat ng sakit na dinanas ko sa Maynila. Hinawakan ni Eileen ang mga kamay ni Maricel. Hindi ka nag-isa ngayon, Maricel. Nandito ako. At baka ito na ang pagkakataon mo para makita mo ulit si Ligaya. Tumango si Maricel, nagpapasalamat sa suporta ng kaibigan. Ngunit hindi pa rin niya maiwasang matakot sa kung ano ang mangyayari sa darating na mga araw. Sa malaking mansyon ng pamilya Villanueva sa Maynila, tahimik na kumakain si Gabriel sa malaking dining table. 35 taon na siya, gwapo pa rin sa kabila ng pagod na nakaukit sa kanyang mukha. Sa kabilang dulo ng mesa, tahimik din kumakain ang kanyang ina, si Donna Victoria. Gabriel, may balita ako para sa'yo, sabi ni Donna Victoria, binasag ang katahimikan. Nakapagdesisyon na ako kung saan natin ibibigay ang scholarship fund ngayong taon. Tumango si Gabriel, hindi talaga interesado. Taon-taon, nagbibigay ang kanilang pamilya ng scholarship fund sa ilang paaralan, isang move para mapabango ang pangalan ng pamilya Villanueva. Sa San Isidro Elementary School, patuloy ni Donna Victoria. Magkakaroon sila ng Arts and Culture Festival sa susunod na buwan, at nais kong dumalo tayo. Kasama si Ligaya, syempre. Natigilan si Gabriel sa pagkain. San Isidro. Bakit doon? Bakit hindi? Malaking investment natin ang San Isidro. Maraming negosyo natin doon. Mas mainam na makilala tayo ng mga tao roon. Umiling si Gabriel. Hindi ako makakasama, inay. Maraming trabaho dito sa Maynila. Nonsense, malakas na sabi ni Donna Victoria. Kailangan tayong magpakita bilang isang pamilya. Lalo na't ang iyong ama ay wala na. Dapat ipakita natin sa lahat na matatag pa rin ang pamilya Villanueva. 3 taon na mula nang pumanaw si Don Antonio Villanueva dahil sa heart attack. Matapos ang kanyang pagpanaw, mas lalong naging dominante si Donna Victoria sa pamilya at sa negosyo. At gusto kong makita ni Ligaya ang San Isidro. Maaaring doon siya mag-aaral sa high school pagdating ng panahon, dagdag ni Donna Victoria. Sa pagbanggit ng pangalan ng kanyang anak, napatingin si Gabriel sa dulo ng mesa kung saan nakaupo ang 7 taong gulang na si Ligaya. Tahimik siyang kumakain, hindi pinapansin ang usapan ng mga matatanda. Ligaya, gusto mo bang pumunta sa San Isidro? Tanong ni Gabriel sa kanyang anak. Tumingin si Ligaya, ang malalim na mga mata ay nagpapaalala kay Gabriel kung kanino siya nagmana, kay Maricel. Kahit 5 taon na ang nakalipas, hindi niya maiwasang makita ang kanyang dating asawa sa mga mata ng kanilang anak. Saan po yun, itay? Tanong ni Ligaya.
Isang maliit na bayan, ilang oras mula dito sa Maynila, sagot ni Gabriel. May dagat po ba doon? Tanong muli ni Ligaya. Napangiti si Gabriel. Wala, pero may magandang ilog at mga bundok. Gusto ko pong pumunta, sabi ni Ligaya, bago bumalik sa pagkain. Ayon, narinig mo na ang anak mo, sabi ni Donna Victoria, isang mapanganib na ngiti sa kanyang labi. Magsisimula na ako sa mga preparasyon. Makikipag-ugnayan ako sa school principal para sa mga detalye. Tumango si Gabriel, walang magawa. Mula pa noong bata siya, hindi niya nagawang labanan ang kagustuhan ng kanyang ina. At ito ang dahilan kung bakit nawala sa kanya ang babaeng minahal niya. Matapos ang hapunan, naglakad si Gabriel patungo sa kwarto ni Ligaya para magpatulog. Ito ang paborito niyang parte ng araw, ang mga tahimik na sandali kasama ang kanyang anak bago ito matulog. Itay, kwentuhan mo ulit ako, sabi ni Ligaya habang nakahiga na sa kanyang kama. Anong kwento gusto mo? Tanong ni Gabriel, umupo sa gilid ng kama ng anak. Yung tungkol sa prinsesa na hindi makauwi sa kanyang kaharian, sagot ni Ligaya. Napahinga ng malalim si Gabriel. Ito ang paboritong kwento ni Ligaya, isang kwentong kathang-isip lamang na may bahid ng katotohanan. Minsan, may isang magandang prinsesa na nakatira sa isang kaharian na puno ng kasiyahan, nagsimula si Gabriel. Mahal na mahal siya ng lahat, lalo na ng kanyang hari. Pero isang araw, nagkaroon ng malaking unos at nahiwalay ang prinsesa sa kanyang kaharian. Ang hari ay labis na nalungkot at araw-araw ay hinahanap ang prinsesa. Bakit hindi siya hinanap ng hari? Tanong ni Ligaya, tulad ng lagi niyang ginagawa tuwing naririnig niya ang kwento. Hinanap niya, pero Tumigil si Gabriel, hindi alam kung paano itutuloy ang kwento. Paano niya sasabihin sa kanyang anak na siya mismo ang hari sa kwento, at ang prinsesa ay ang kanyang ina na nawala dahil sa kanyang kahinaan at kawalang lakas ng loob? Hinanap niya pero hindi niya mahanap dahil tinago ng masamang mangkukulam ang prinsesa. Patuloy ni Gabriel, iniiba ang kwento. Ang lola ba ang masamang mangkukulam? Tanong ni Ligaya na nagulat si Gabriel. Ligaya! Hindi mo dapat sinasabi yan, saway ni Gabriel, ngunit hindi galit. Pero sabi ni Yaya Teresa, kinuha daw ni Lola ang mommy ko mula sa akin, sabi ni Ligaya, ang inosenteng mga mata ay puno ng tanong. Natigilan si Gabriel, hindi alam kung paano sasagutin ang kanyang anak. Sino itong Yaya Teresa at bakit niya sinasabi ang mga bagay na ito kay Ligaya? Ligaya, nasaan si Yaya Teresa? Bakit hindi ko siya nakikita? Tanong ni Gabriel. Pinaalis po siya ni Lola kahapon. Sabi ni Lola, masyadong maraming sinasabi si Yaya Teresa na hindi niya dapat sinasabi, sagot ni Ligaya. Napahawak si Gabriel sa kanyang noo. Ito na naman ang kanyang ina, kinokontrol ang lahat. Pati ang mga yaya ni Ligaya ay hindi tatagal kung hindi nila susundin ang mga patakaran ni Donna Victoria na hindi babanggitin kahit kailan ang pangalan ni Maricel. Ligaya, may mga bagay na hindi pa natin pwedeng pag-usapan ngayon. Pero kapag malaki ka na, ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Ngayon, matulog ka na, sabi ni Gabriel, hinalikan ang noo ng kanyang anak. Good night, Itay, sabi ni Ligaya, pumikit na ang mga mata. Good night, anak. Paglabas ni Gabriel sa kwarto, nakita niya ang kanyang ina na nakatayo sa koridor. Anong sinasabi mo sa kanya? Tanong ni Donna Victoria, ang mga mata ay matalim. Ang usual na bedtime story lang, inay, sagot ni Gabriel. Make sure na ganun lang. Ayokong lumaki si Ligaya na iniisip pa rin ang babaeng yon, sabi ni Donna Victoria bago tumalikod at naglakad palayo. Napahinga ng malalim si Gabriel. 5 taon na ang nakalipas, pero tila hindi pa rin nagbabago ang galit ng kanyang ina kay Maricel. At 5 taon na rin siyang nagsisisi sa pagpayag sa kagustuhan ng kanyang ina, sa pagtalikod sa babaeng minahal niya, sa paghihiwalay ng kanyang anak sa tunay nitong ina. Pumasok si Gabriel sa kanyang opisina at binuksan ang drawer ng kanyang mesa. Kinuha niya ang isang lumang picture frame na nakatago sa ilalim ng mga papeles. Sa litrato, nakangiti sina Gabriel, Maricel, at ang baby Ligaya, isang masayang pamilya na ngayon ay wala na. Maricel, bulong ni Gabriel sa larawan, patawarin mo ako. Hindi niya alam na sa malayo, sa maliit na bayan ng San Isidro, ang babaeng kanyang iniwanan ay naghahanda na para sa kanilang muling pagkikita. Isang pagkikita na magbabago sa kanilang buhay magpakailanman. Lumipas ang mga araw at naging linggo. Si Maricel ay abala sa paghahanda para sa Arts and Culture Festival. Bilang tagapangulo ng komite,
siya ang namamahala sa lahat ng aspeto ng pagdiriwang, mula sa mga display ng sining, presentasyon ng mga estudyante, hanggang sa mga imbitasyon at programa. Maricel, dapat magpahinga ka rin, sabi ni Eileen habang nakaupo sila sa faculty room, parehas na nagtatrabaho kahit Sabado. Hindi ako mapakali, Eileen, sagot ni Maricel. Kung hindi ako magtatrabaho, maiisip ko lang na malapit na silang dumating. Isang linggo na lang at darating na ang pamilya Villanueva sa San Isidro. Araw-araw, nakikipag-ugnayan si Principal Santos kay Doña Victoria para sa mga detalye ng kanilang pagdating. At sa bawat pagkakataon, sinasabi ni Principal Santos kay Maricel kung gaano ka-espesyal ang pagbisita na ito para sa paaralan. Naiintindihan ko, sabi ni Eileen, pero hindi makakatulong sa iyo kung magkakasakit ka. Tumayo si Maricel at lumapit sa bintana. Mula roon, nakikita niya ang playground kung saan naglalaro ang mga bata tuwing recess. Hindi niya maiwasang isipin na sa loob ng isang linggo, maaaring makita niya si Ligaya na naglalaro sa parehong playground. Eileen, paano kung hindi niya ako makilala? 5 taon na ang nakalipas. 2 taong gulang pa lang siya nang kunin nila siya sa akin, sabi ni Maricel, ang boses ay puno ng pag-aalala. Maricel, ikaw ang kanyang ina. May koneksyon kayo na hindi kayang sirain ng panahon o distansya, sagot ni Eileen, tumayo at lumapit sa kaibigan. Pero 5 taon silang nagsasabi sa kanya ng mga kasinungalingan tungkol sa akin. Paano kung naniniwala na siya na ako'y isang masamang tao? Na hindi ko siya mahal? Na iniwan ko siya? Hinawakan ni Eileen ang balikat ni Maricel. Hindi mo malalaman hanggat hindi mo siya nakikita. Kaya ngayon, gawin natin ang lahat para maging perpekto ang festival na ito. Para magkaroon ka ng pagkakataong makita siya. Tumango si Maricel, pinunasan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Tama ka. Kailangan kong maging malakas. Para kay Ligaya. Sa kabilang dako ng bayan, sa munting apartment ni Maricel, may nakasabit na isang lumang larawan sa dingding. Ito ay larawan ni Maricel, Gabriel, at Baby Ligaya, kuha noong binyag ng kanilang anak. Bawat gabi, bago matulog, tinitingnan ni Maricel ang larawang ito, nagdarasal na balang araw ay maging buo muli ang kanilang pamilya. Sa tabi ng larawan ay isang maliit na kahon na naglalaman ng mga sulat, mga liham na isinulat ni Maricel para kay Ligaya sa bawat karawan, Pasko, at espesyal na okasyon na hindi niya nakasama ang kanyang anak. Mga liham na hindi niya napadala dahil hindi pinapayagan ng korte dahil binaliwala ng mga Villanueva. Malapit na, anak, bulong ni Maricel sa larawan. Malapit na tayong magkita muli. Sa mansyon ng mga Villanueva sa Maynila, abala rin ang lahat sa paghahanda para sa kanilang pagbisita sa San Isidro. Gabriel, sinigurado mo na ba na maayos ang hotel accommodations natin? Tanong ni Doña Victoria habang nag-inspeksyon ng mga bagaheng ihahanda. Opo, inay. Nag-book na ako ng suite sa San Isidro Grand Hotel, sagot ni Gabriel, hindi tumitingin mula sa kanyang laptop. Yun Grand Hotel daw. Sa probinsya, wala silang alam sa tunay na luho, sabi ni Doña Victoria. Pero sige na, tatanggapin ko na lang kung ano ang meron sila. Umiling si Gabriel, sanay na sa pagmamataas ng kanyang ina. Nagpatuloy siya sa pagtatype, sinusubukang tapusin ang trabaho bago sila umalis para sa San Isidro. At sinigurado mo rin ba na kumpleto ang mga regalo natin para sa mga bata sa paaralan, patuloy ni Doña Victoria. Opo, inay. Nagpadala na ako ng instructions kay Attorney Romero. Siya ang bahala sa lahat ng materials at donations, sagot ni Gabriel. Mabuti. Gusto kong makita ng lahat kung gaano tayo ka-generous. Lalo na ngayong tumatakbo si Congressman Lim para governor. Kailangan nating ipakita ang ating suporta sa kanya. Natigilan si Gabriel sa pagtatype. Si Congressman Lim? Ang tatay ni Patricia. Siyempre. Bakit ka nagulat? Matagal na nating kaibigan ang pamilya Lim, sagot ni Doña Victoria, ngunit may kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Napahinga ng malalim si Gabriel. Alam niyang may ibang plano ang kanyang ina. Si Patricia Lim, ang babaeng gusto ni Doña Victoria para sa kanya matapos niyang hiwalayan si Maricel, ay walang mintis na dumadalo sa lahat ng social events kung saan imbitado ang mga Villanueva. At ngayon, mukhang gusto ni Doña Victoria na magkaroon ng koneksyon sa pamilya Lim hindi lamang sa negosyo, kundi pati na rin sa politika. Inay, ilang beses ko na bang sinabi sa inyo na hindi ako interesado kay Patricia, sabi ni Gabriel, hindi na nakapagpigil.
At ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na wala kang taste pagdating sa babae? Sagot ni Donna Victoria, ang tono ay matalim. Tignan mo kung anong nangyari noong pinakinggan mo ang iyong puso. Nagpakasal ka sa isang walang kwentang guro na walang breeding, walang class. Inay, huwag ninyong tawaging walang kwenta si Maricel. Sagot ni Gabriel, ang boses ay mababa pero matatag. Huwag mo nang banggitin ang pangalan niya sa bahay na ito, sigaw ni Donna Victoria. Ang babae na yun ay wala ng lugar sa buhay natin. Lalo na sa buhay ni Ligaya. Siya pa rin ang ina ni Ligaya, sabi ni Gabriel. Ako ang ina ni Ligaya ngayon, sagot ni Donna Victoria. Ako ang nag-aalaga sa kanya, ako ang nagtuturo sa kanya kung paano maging isang tunay na Villanueva. At hinding-hindi ko hahayaang sirain ng babaeng yun ang apo ko. Pero, wala nang pero-pero, Gabriel. Nakuha mo na ang gusto mo noon. Ngayon, susunod ka sa gusto ko. At ang gusto ko ay ang makita kang makapiling ang isang babaeng karapat-dapat sa apelyido natin. Si Patricia Lim ang pipiliin ko para sa'yo at wala nang iba. Bago pa nakasagot si Gabriel, umalis na si Donna Victoria, iniwan siyang mag-isa sa library. Napahilamos si Gabriel sa kanyang mukha, ramdam ang pagod at frustrasyon. 5 taon na siyang nabubuhay sa ilalim ng kontrol ng kanyang ina, 5 taon nang hindi niya magawang ipaglaban ang kanyang sarili, 5 taon nang hindi niya kayang ipaglaban si Maricel at ang karapatan nitong makasama ang kanilang anak. Itay! Itay, tawag ni Ligaya na pumasok sa library, dala-dala ang kanyang paboritong stuffed toy na beer. Agad na nabura ang pagod sa mukha ni Gabriel at mumiti siya sa kanyang anak. Anak, anong kailangan mo? Itay, sabi ni Yaya Carmen, kailangan ko na raw mag-empake para sa trip natin, sabi ni Ligaya, umupo sa tabi ng kanyang ama. Pero hindi ko alam kung anong mga damit ang dadalhin ko. Yenan, let me see, sabi ni Gabriel, nagsimulang mag-isip. Magiging mainit sa San Isidro, kaya siguro mga summer dresses mo, mga shorts, at t-shirts. At siguro isang formal dress para sa event sa school. May makikita po ba akong mga bata doon na pwedeng maging kaibigan ko? Tanong ni Ligaya. Naman. Maraming bata sa school na pupuntahan natin, sagot ni Gabriel. May mga teacher din po ba doon? Magagaling po ba sila magturo? Patuloy na tanong ni Ligaya. Napangiti si Gabriel sa curiosity ng kanyang anak. Naman. May mga magagaling na guro doon. Mas magaling po ba sila kaysa kay MS Castro? Tanong ni Ligaya, referring sa kanyang private tutor. Hindi ko alam, anak. Pero iba-iba ang mga guro, may kanya-kanyang estilo ng pagtuturo, sagot ni Gabriel. Sabi po ni Yaya Teresa dati, teacher din daw po ang mommy ko, sabi ni Ligaya, ang mga mata ay puno ng inosensya. Natigilan si Gabriel, hindi alam kung paano sasagutin ang kanyang anak. Ligaya. Teacher na ang mommy mo. Nasaan po siya ngayon? Bakit hindi niya tayo kasama? Tanong ni Ligaya. Napahinga ng malalim si Gabriel. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang mga tanong ng kanyang anak nang hindi sinasabi ang buong katotohanan, pero hindi rin niya kayang magsinungaling. Ligaya, minsan, may mga nangyayari sa buhay ng mga matatanda na mahirap ipaliwanag sa mga bata. Ang mommy mo at ako, may mga problema kami noon na hindi namin naayos. Kaya nagkahiwalay kami, paliwanag ni Gabriel. Pero bakit hindi niya ako kasama? Ayaw niya po ba sa akin? Tanong ni Ligaya, ang mga mata ay nanlalaki sa pag-aalala. Hindi, Ligaya. Huwag mong isipin yon, mabilis na sagot ni Gabriel. Mahal na mahal ka ng mommy mo. Sobrang mahal. Talaga po? Tanong ni Ligaya. Talagang talaga, sagot ni Gabriel, niyakap ang kanyang anak. At alam mo, balang araw, may papaliwanag ko sa iyo ang lahat. Pero sa ngayon, kailangan mong magtiwala sa akin na mahal ka ng mommy mo, at kung kaya niya lang, kasama mo siya ngayon. Makikita ko po ba siya balang araw? Tanong ni Ligaya. Napatitig si Gabriel sa kanyang anak, nakikita ang mukha ni Maricel sa kanyang mga mata, sa kanyang ngiti. Ligaya. Makikita mo siya balang araw. Hindi alam ni Gabriel kung gaano kalapit ang balang araw na yon. Hindi niya alam na sa maliit na bayan ng San Isidro, naghihintay ang babae na minsan niyang minahal at maaaring minamahal pa rin, naghahanda para sa araw na makita niya muli ang kanyang anak. Sa faculty room ng San Isidro Elementary School, patuloy na nagtatrabaho si Maricel sa paghahanda ng Arts and Culture Festival. Sa kabila ng kaba at takot, hindi niya maiwasang makaramdam ng excitement. Matapos ang 5 taon, maaaring makita niya na muli si Ligaya.
Maricel, may tumawag ulit mula sa mansion ng mga Villanueva, sabi ni Principal Santos na pumasok sa faculty room. Kinokumpirma nila ang schedule ng pagdating. Dadating sila sa Biyernes ng hapon at dadalo sa festival sa Sabado. Tumango si Maricel, pinipilit na kontrolin ang kanyang mga emosyon. Salamat po, ma'am. Titiyakin ko na lahat ay handa para sa kanila. Isa pa, dagdag ni Principal Santos. Specifically requested ni Donna Victoria na maging tour guide ng kanyang apo sa buong school. Gusto raw niyang ipakita sa bata ang facilities natin dahil posibleng dito nila siya pag-aaralin sa high school. Natigilan si Maricel, hindi sigurado kung tama ang kanyang narinig. Tour guide po. Ako? Ikaw. Sabi ko sa kanya na ikaw ang aming pinakamahusay na guro at bilang head ng festival committee, ikaw ang pinaka-qualified para ipakilala ang ating paaralan, paliwanag ni Principal Santos, halatang proud sa kanyang desisyon. Pero ma'am, hindi po ba mas mainam kung kayo ang gagawa nun? Bilang principal, sinubukan ni Maricel, ang puso ay kumakabog sa kanyang dibdib. Maricel, busy ako sa ibang bisita. At isa pa, gusto kong ipakita sa mga Villanueva ang pinakamahusay nating guro. Ikaw yon, sabi ni Principal Santos with finality. Huwag kang mag-alala, gagawin mo lang ang trabaho mo. Pagkaalis ni Principal Santos, halos bumagsak si Maricel sa kanyang upuan, ang mga kamay ay nanginginig. Hindi lang niya makikita si Ligaya, magkakasama pa sila ng matagal. Makakausap niya ang kanyang anak, makakasama, makakatingin sa kanyang mga mata. Pero kasama rin nito ang posibilidad na makita niya si Gabriel, at mas malala pa, si Donna Victoria. Kinuha ni Maricel ang kanyang telepono at tumawag kay Eileen. Eileen, kailangan kitang makausap. Ngayon. Sa isang maliit na cafe malapit sa paaralan, nagkita sina Maricel at Eileen. Agad na ikinuwento ni Maricel ang tungkol sa bagong assignment niya. Oh my God, Maricel. Ito na ang pagkakataon mo, sabi ni Eileen, halos napasigaw sa excitement. Pero paano kung makilala ako ni Donna Victoria? Hindi niya ako nakita ng 5 taon, pero baka makilala pa rin niya ako, sabi ni Maricel, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Yenen, maaaring makilala ka nga niya, sabi ni Eileen, nag-isip. Pero hindi naman siguro siya magwawala sa harap ng maraming tao, lalo na kung i-event ito para sa kanila. Hindi mo kilala si Donna Victoria, sagot ni Maricel. Gagawin niya ang lahat makuha lang niya ang gusto niya. Pero isipin mo, Maricel. Ito ang pagkakataon mo para makasama si Ligaya. Kung mag-back out ka ngayon, kailan pa? 5 taon ka nang naghihintay para sa pagkakataong ito, sabi ni Eileen. Tama si Eileen. 5 taon na siyang naghihintay, nagdarasal, umaasa na makita muli ang kanyang anak. At ngayon, narito na ang pagkakataon. Hindi niya ito dapat sayangin. Tama ka. Haharapin ko ito, sabi ni Maricel, determinasyon sa kanyang mga mata. Para kay Ligaya, haharapin ko ang lahat. Dumating ang Biyernes, ang araw ng pagdating ng pamilya Villanueva sa San Isidro. Maagang nagising si Maricel, kahit na wala pa siyang pasok sa araw na yon. Hindi siya nakatulog ng maayos, paulit-ulit na iniisip kung ano ang mangyayari sa darating na mga araw. Ang katotohanan na malapit na niyang makita si Ligaya ay nagbigay sa kanya ng samut-saring damdamin, pag-asa, takot, pangamba, at labis na kagalakan. Tumayo siya at pumunta sa kanyang maliit na kusina para magtimpla ng kape. Habang umiinom, tinitigan niya ang lumang picture frame na laging nakalagay sa kanyang dining table. Nakangiti sina Gabriel, Maricel, at Baby Ligaya, isang masayang pamilya na sinira ng pagmamataas at kapangyarihan. Tinawagan niya si Eileen, kailangan niya ng suporta sa araw na ito. Eileen, dumating na kaya sila? Tanong niya, hindi man lang nagpakilala. Good morning din sa iyo, Maricel, sagot ni Eileen. Hindi pa siguro. Sabi ni Principal Santos, hapon pa raw sila darating. Hindi ako makapaghintay, pero ayoko rin dumating ang oras, sabi ni Maricel. Naguguluhan ako sa nararamdaman ko. Normal lang yan, Maricel. 5 taon mong hinintay ang araw na ito. Siyempre, kinakabahan ka, sagot ni Eileen. Anong susuotin ko? Dapat ba akong magmukhang professional? O simple lang? Ayokong magmukhang desperada, pero gusto ko ring maganda ang unang impresyon ni Ligaya sa akin, patuloy ni Maricel. Maricel, huminga ka muna, sabi ni Eileen. Isipin mo, kahit ano pa ang suotin mo, ikaw pa rin yon. Ikaw pa rin ang ina ni Ligaya.
Ang mahalaga ay ang pagkakataong makasama mo siya. Tumango si Maricel, kahit na hindi siya nakikita ni Eileen sa telepono. Tama ka. Salamat, Eileen. Pagkatapos ng tawag, nagsimula na si Maricel na maghanda. Pinili niya ang isang simpleng ngunit elegant na blouse at slacks, hindi masyadong formal pero presentable pa rin. Maingat niyang inayos ang kanyang buhok at naglagay ng kaunting makeup. Gusto niyang magmukhang maganda para sa kanyang anak, pero ayaw rin niyang maging kakaiba sa kanyang normal na hitsura, hindi mapansin ni Donna Victoria. Bago umalis, tumayo si Maricel sa harap ng kanyang salamin, tinignan ang sarili at huminga ng malalim. Kaya mo ito, Maricel, sabi niya sa sarili. Para kay Ligaya. Sa San Isidro Grand Hotel, abala ang lahat sa paghahanda para sa pagdating ng pamilya Villanueva. Ang red carpet ay nakahanda na, ang mga bulaklak ay inilagay na sa mga strategic na lugar, at ang mga staff ay naka-attire sa kanilang pinakamagagandang uniforme. Donna Victoria ay allergic sa lilies, kaya tanggalin niyo ang lahat ng lilies sa suite, utos ng manager sa mga staff. At siguraduhin niyong may Perrier sa ref, hindi ordinaryong mineral water. Ang principal at faculty ng San Isidro Elementary School ay darating din para salubungin sila, sabi ng assistant manager. Dapat handa na tayo sa pagdating nila. Sa kabila ng excitement at kaguluhan, hindi alam ng sinuman na ang simpleng pagbisitang ito ay magbabago sa buhay ng maraming tao sa San Isidro. Sa kalsada patungo sa San Isidro, tahimik na nakaupo si Gabriel sa backseat ng kanilang Mercedes-Benz, katabi ang kanyang anak na si Ligaya. Sa harap, abala si Donna Victoria sa pagbibigay ng mga tagubilin sa kanilang driver. Itay, ang tagal naman ng biyahe, reklamo ni Ligaya, halatang naiinip na. Malapit na tayo, anak, sagot ni Gabriel, umiti sa kanyang anak. Gusto mo bang mag-drawing muna habang naghihintay? Tumango si Ligaya at kinuha ang kanyang sketchpad at mga lapis. Minana niya ang artistic talent ng kanyang ina, isang katotohanan na laging ikinakainis ni Donna Victoria. Gabriel, sigurado ka ba na maaayos ang lahat para sa ating pagbisita? Tanong ni Donna Victoria, lumingon sa kanyang anak. Opo, inay. Sinigurado ni Attorney Romero na ang lahat ay handa na. Ang school principal mismo ang sasalubong sa atin sa hotel, sagot ni Gabriel. Mabuti. Gusto kong ipakita sa lahat kung gaano kaimportante ang pamilya Villanueva, sabi ni Donna Victoria, ang tonong puno ng pride. Tahimik na napabuntong hininga si Gabriel. 5 taon na ang nakalipas, pero hindi pa rin nagbabago ang kanyang ina. Palagi pa ring nasa isip nito ang imahe at reputasyon ng pamilya, palagi pa ring puno ng pride at pagmamataas. Lola, tingnan niyo po ang drawing ko, sabi ni Ligaya, inabot ang sketchpad kay Donna Victoria. Tumingin si Donna Victoria sa drawing, isang simpleng sketch ng isang pamilya, isang lalaki, isang babae, at isang batang babae, lahat nakangiti at magkahawak kamay. Maganda, Ligaya, sabi ni Donna Victoria, ngunit walang emosyon sa kanyang boses. Pero dapat mas praktisin mo pa ang pagguhit ng mga mukha. Hindi pantay ang mga mata sa drawing mo. Nakita ni Gabriel ang pagbaba ng ngiti sa mukha ng kanyang anak. Ligaya, ipakita mo sa akin, sabi niya, kinuha ang sketchpad mula sa kanyang ina. Wow, ang galing nito, anak, sabi ni Gabriel, tunay na impressed sa talento ng kanyang anak. Sino ang mga taong ito? Ikaw po, ako, at Eng. Tumigil si Ligaya, tumingin kay Donna Victoria na nakatitig sa kanya. At si Lola, dagdag niya, pero alam ni Gabriel na hindi iyon ang kanyang orihinal na gustong sabihin. Malapit na tayo, sabi ng driver, binaling ang atensyon ng lahat sa labas ng bintana. Nakita nila ang welcome arch ng San Isidro, isang malaking karatula na may nakasulat na, Welcome to San Isidro, home of warm hearts and beautiful smiles. Yele, corny, bulong ni Donna Victoria, pero narinig pa rin ito ni Gabriel. Nang makarating sila sa San Isidro Grand Hotel, nakita nila ang grupo ng mga tao na naghihintay sa kanila, ang hotel staff, ang munisipyo officials, at ang faculty ng San Isidro Elementary School. Ayusin mo ang damit mo, Ligaya, sabi ni Donna Victoria. At tandaan ang lahat ng itinuro ko sa iyo tungkol sa proper behavior sa publiko. Bumaba sila ng sasakyan at sinalubong ng masigabong palakpakan. Agad na lumapit ang isang matandang babae na alam ni Gabriel na ang school principal. Donna Victoria, Gabriel, welcome po sa San Isidro, bati ni Principal Santos, nakangiti ng malaki. Kami po ay lubos na nagagalak sa inyong pagbisita. Salamat sa mainit na pagsalubong, sagot ni Donna Victoria, professional ngunit malamig pa rin ang tinig.
At ito siguro ang magandang ligaya, sabi ni Principal Santos, yumuko para makita ng maayos ang bata. Hello, ligaya. Ako si Principal Santos ng San Isidro Elementary School. Good afternoon po, sagot ni Ligaya, tahimik at mahinhin, eksakto kung paano siya tinuruan ni Donna Victoria. Gusto ko pong ipakilala sa inyo ang aming mga faculty members, sabi ni Principal Santos, iginya sila sa linya ng mga guro na nakatayo sa gilid. Nakilala ni na Gabriel at Donna Victoria ang iba't ibang guro, pero wala sa kanila ang nakakuha ng atensyon ni Gabriel. Hanggang sa makarating sila sa dulo ng linya, kung saan nakatayo ang isang babaeng tila pamilyar. At ito po si Ma'am Maricel Reyes, isa sa aming pinakamahusay na guro at ang head ng Arts and Culture Festival Committee, pakilala ni Principal Santos. Muntik nang bumagsak ang mundo ni Gabriel nang marinig ang pangalan at makita ang mukha ng babae. Si Maricel, ang kanyang dating asawa, ang ina ng kanyang anak, nakatayo sa harap niya after all these years. Ma'am Maricel, siya po si Donna Victoria Villanueva, si Emer Gabriel Villanueva, at ang kanilang anak na si Ligaya, patuloy ni Principal Santos, walang kaalam-alam sa koneksyon ng mga taong naroroon. Nanginginig man ang mga kamay, iniabot ni Maricel ang kanyang kamay. Magandang hapon po, Donna Victoria, Yen Villanueva, sabi niya, ang boses ay matatag kahit na ang kanyang puso ay parang sasabog na sa kanyang dibdib. Nakita ni Gabriel ang pagkilala at galit sa mga mata ng kanyang ina. Si Donna Victoria ay parang estatwang natigilan, hindi inaasahan ang pagkikitang ito. At hello, Ligaya, sabi ni Maricel, ang boses ay malambot habang nakatingin sa kanyang anak. Tumingin si Ligaya kay Maricel, ang mga mata ay puno ng curiosity. May kung anong kumibot sa mukha ng bata, na parang may naalala pero hindi mawari kung ano. Hello po, sagot ni Ligaya, mahiyain pero hindi inilihis ang tingin kay Maricel. Ma'am Maricel ang magiging tour guide ni Ligaya bukas sa school, sabi ni Principal Santos. Ipapakita niya ang buong campus at ipapaliwanag ang mga programa natin. I don't think that's necessary, mabilis na sabi ni Donna Victoria, nakabawi na sa kanyang pagkagulat. Siguro mas mainam kung kayo na lang mismo, Principal Santos, ang mag-tour sa amin. Pero Donna Victoria, nakapag-usap na po tayo tungkol dito at sinabi niyong gusto niyong makita ni Ligaya ang school mula sa perspective ng isang guro, sagot ni Principal Santos. Halatang naguguluhan sa biglaang pagbabago ng isip ni Donna Victoria. Nagbago ang isip ko, sabi ni Donna Victoria, ang boses ay matigas. At isa pa, pagod na kami sa biyahe. Gusto na naming magpahinga. Sige po, naintindihan ko, sabi ni Principal Santos. Akayin na namin kayo sa inyong suite. Habang naglalakad patungo sa hotel, hindi maiwasan ni Gabriel na lingunin si Maricel, na nakatayo pa rin sa parehong lugar, nakatingin sa kanila, o mas specifically, kay Ligaya, na may lungkot at pag-asa sa kanyang mga mata. Nang makarating sila sa kanilang suite, agad na pinaalis ni Donna Victoria ang lahat ng hotel staff at hinarap si Gabriel. Anong ginagawa niya dito? Sigaw ni Donna Victoria, halos nanginginig sa galit. Inay, hindi ko alam, sagot ni Gabriel, naguguluhan pa rin sa nangyari. Hindi ko rin alam na nagtuturo siya dito. Hindi mo alam o hindi mo sinabi sa akin, tanong ni Donna Victoria, ang mga mata ay nagniningas. Hindi ko talaga alam, inay, sagot ni Gabriel. 5 taon na akong walang komunikasyon kay Maricel, alam nyo yan. Ligaya, pumasok ka muna sa kwarto mo, utos ni Donna Victoria sa kanyang apo. May pag-uusapan lang kami ng tatay mo. Sumunod si Ligaya, pero bago siya pumasok sa kanyang kwarto, tinanong niya, Lola, sino po si Ma'am Maricel? Bakit po kayo galit sa kanya? Wala, Ligaya. Pasok ka na, sagot ni Donna Victoria, ang boses ay mas mababa pero may kakaibang tigas pa rin. Nang mag-isa na sila ni Gabriel, huminga ng malalim si Donna Victoria bago nagsalita ulit. Kailangan nating umalis dito, ngayon din, sabi niya. Ano? Pero inay, ang event bukas. Hindi na tayo dadalo. Sasabihin natin sa principal na may emergency sa Maynila at kailangan nating bumalik agad, sabi ni Donna Victoria. Pero ang event, ang scholarship fund. Magpapadala na lang tayo ng representative. Hindi natin kayang manatili dito kung nandito siya, sabi ni Donna Victoria. Inay, hindi tayo pwedeng umalis ng ganun na lang. Maraming taong naghihintay sa atin, naghanda para sa event na ito, sabi ni Gabriel. Mas importante ba sa iyo ang mga taong yun kaysa sa kapakanan ni Ligaya? Tanong ni Donna Victoria. Paano kung subukan niyang kunin si Ligaya mula sa atin?
Inay, hindi naman ganun si Maricel, sabi ni Gabriel. At saka, nasa atin ang legal custody ni Ligaya. Legal custody na nakuha natin dahil sa mga kasinungalingang ikaw mismo ang sumumpa sa korte, sagot ni Donna Victoria. Paano kung sabihin niya ang katotohanan kay Ligaya? Natigilan si Gabriel, ramdam ang bigat ng kasalanang matagal na niyang dinadala. 5 taon na ang nakalipas, sumang-ayon siyang magsinungaling sa korte, na nakita raw niya si Maricel na sinasaktan si Ligaya, na hindi raw siya nag-aalaga ng maayos sa kanilang anak, na lagi raw siyang lasing at lumalabas. Lahat ng kasinungalingang iyon ay nagbigay sa kanya ng sole custody kay Ligaya, inalis ang lahat ng karapatan ni Maricel bilang ina. Inay, hindi ba panahon na para magsabi tayo ng totoo? Tanong ni Gabriel, ang boses ay mababa pero may resolusyon. 5 hanggang 6 na taon na lang at teenager na si Ligaya. Hindi natin pwedeng itago ang katotohanan magpakailanman. Kailan ka pa naging matapang, Gabriel? Tanong ni Donna Victoria, ang tono ay puno ng pangungutya. 5 taon na tayong nabubuhay ng tahimik, 5 taon nang wala tayong problema. At ngayon, dahil lang nakita mo ulit ang babaeng yon, gusto mo nang sirain ang lahat ng pinagsikapan natin. Hindi natin pinagsikapan ito, inay. Ninakaw natin si Ligaya mula sa kanyang ina, sagot ni Gabriel, hindi na nakapagpigil. Ninakaw, sigaw ni Donna Victoria. Tayo ang nagbibigay kay Ligaya ng magandang buhay, ng edukasyon, ng lahat ng kailangan niya. Ano ang maibibigay sa kanya ng babaeng yon? Isang maliit na apartment. Isang simpleng buhay na walang oportunidad. Ang pagmamahal ng kanyang ina, sagot ni Gabriel. Iyon ang hindi natin kayang ibigay sa kanya, inay. Kahit gaano pa tayo kayaman, kahit gaano pa karami ang material na bagay na maibibigay natin kay Ligaya, hindi natin kayang palitan ang pagmamahal ng kanyang tunay na ina. Napatingin si Donna Victoria sa kanyang anak na parang hindi siya makapaniwala sa naririnig. Wala akong pakialam sa drama mo, Gabriel. Aalis tayo bukas ng umaga. At kung hindi ka sasama, mananatili si Ligaya sa akin. Pipiliin mo ba ang babaeng yun kaysa sa iyong anak? Bago pa nakasagot si Gabriel, may kumatok sa pinto ng suite. Binuksan ito ni Donna Victoria, at nakita niya si Attorney Romero, ang family lawyer nila. Attorney, buti naman at dumating ka na, sabi ni Donna Victoria. May problema tayo. Sa maliit na apartment ni Maricel, hindi siya mapakali. Matapos ang kanilang pagkikita sa hotel, para siyang nasa isang panaginip na hindi niya alam kung maganda o bangungot. Nakita niya si Ligaya, ang kanyang anak na 5 taon na niyang hindi nakikita. Nakita niya kung paano lumaki ang batang babae, nakita ang kanyang mga mata na minana sa kanya, ang kanyang ngiti na kamukha ng kanyang ama. Maricel, ano nga ulit ang nangyari? Tanong ni Eileen na nakatabi sa kanya sa sofa, nanginig pa rin ang kamay habang hawak ang tasa ng tsaa. Hindi ko alam kung paano ako nanatiling nakatayo, Eileen, sabi ni Maricel. Nang makita ko sila, lalo na si Ligaya, pakiramdam ko ay sasabog ang puso ko sa dibdib ko. At ano ang reaksyon ni Donna Victoria? Tanong ni Eileen. Nagulat siya, syempre. At galit na galit. Nakita ko sa kanyang mga mata. At agad niyang kinansela ang tour, sagot ni Maricel, ang mga kamay ay nanginginig pa rin. At si Gabriel? Ano ang reaksyon niya? Nagulat din siya, pero hindi siya galit. Parang nalungkot siya. O baka guilty? Hindi ko masabi, sabi ni Maricel, inalala ang mukha ng kanyang dating asawa. At si Ligaya? Nakilala ka ba niya? Tanong ni Eileen, ang tanong na pinakakinakabahan ni Maricel. Hindi. Paano niya ako makikilala? 2 taon pa lang siya nang kunin nila siya sa akin. At 5 taon na ang nakalipas mula noon. Pero ano? May nakita ako sa kanyang mga mata, Eileen. Parang may kung anong kumibot sa kanyang mukha nang tingnan niya ako. Parang may naaalala siya, pero hindi niya masabi kung ano, paliwanag ni Maricel. Kasi ina kanya, Maricel. May koneksyon kayo na hindi kayang sirain ng panahon o distansya, sabi ni Eileen, inulit ang sinabi niya noong nakaraang araw. Ang tanong ngayon, ano ang gagawin natin, dagdag ni Eileen. Hindi ko alam, sagot ni Maricel. Sigurado akong gagawa ng paraan si Donna Victoria para hindi matuloy ang festival bukas, o kaya naman ay hindi sila dadalo. Pero hindi sila pwedeng umalis na lang ng ganun na lang, di ba? Malaking event ito para sa paaralan. Maraming tao ang naghahanda para dito, sabi ni Eileen. Hindi mo kilala si Donna Victoria, sagot ni Maricel. Gagawin niya ang lahat para protektahan ang kanyang interes.
Sa gitna ng kanilang pag-uusap, may kumatok sa pinto. Nagtinginan sina Maricel at Eileen, hindi inaasahan ang sinumang bisita sa gabing iyon. "Sino kaya yun?" tanong ni Eileen. "Hindi ko alam," sagot ni Maricel, tumayo at naglakad patungo sa pinto. "Sino po yan?" "Ako ito, Gabriel," sagot ng isang boses mula sa labas. Natigilan si Maricel, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Binuksan niya ang pinto at nakita si Gabriel na nakatayo sa labas, mukhang pagod at balisa. "Anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman kung saan ako nakatira?" tanong ni Maricel, ang puso ay mabilis na tumitibo. "Kinuha ko ang address mo mula sa school records," sagot ni Gabriel. "Kailangan kitang makausap." Tumingin si Maricel kay Eileen na tumayo at sinabi, "Maiwan ko na muna kayo. Tatawagan kita mamaya, Maricel." Nang mag-isa na sina Maricel at Gabriel, pinapatuloy niya ito sa loob ng kanyang apartment. Simpleng apartment ito, malayo sa luhong pinarana sa kanya noon ni Gabriel sa kanilang mansion sa Maynila. "Pasensya na sa simpleng lugar," sabi ni Maricel, nakahawak sa likod ng isang upuan. "Maricel, bakit ka nandito sa San Isidro?" tanong ni Gabriel, hindi na nagpaligoy-ligoy pa. "Dahil dito ako nakahanap ng trabaho," sagot ni Maricel. "Hindi ko alam na dito kayo pupunta. Sinong mag-akalang sa dinami-rami ng lugar sa Pilipinas, dito pa kayo magde-decide na magbakasyon?" "Hindi ito bakasyon," sagot ni Gabriel. "Business trip ito. At hindi ko rin alam na nandito ka." "Paano si Ligaya? Kumusta siya?" tanong ni Maricel, hindi na mapigilan ang sarili. Napabuntong hininga si Gabriel. "Mabuti naman siya. Matalino, creative, mabait. Minana niya ang artistic talent mo." "At ang mga mata ko," dagdag ni Maricel, napangiti kahit na may luha sa kanyang mga mata. "At ang mga mata mo," sagot ni Gabriel. "Maricel, hindi ko alam kung paano sasabihin ito, pero gusto kong humingi ng tawad." Natigilan si Maricel, hindi inaasahan ang pag-amin na ito mula sa kanyang dating asawa. 5 taon na ang nakalipas, nagsinungaling ako sa korte, patuloy ni Gabriel. "Sinabi ko sa hukom na nakita kitang sinasaktan si Ligaya, na hindi mo siya inalagaan ng maayos, na lagi kang lasing at lumalabas. Lahat ng yun ay kasinungalingan." "Alam ko, Gabriel," sagot ni Maricel, ang boses ay mahinahon pero may bakas ng sakit. "Alam kong si Doña Victoria ang nasa likod ng lahat ng yon. Pero sumang-ayon ka. Hinayaan mo siyang kunin ang anak ko mula sa akin." "Alam ko, at wala akong palusot," sabi ni Gabriel, tumingin sa sahig. "Mahina ako noon, Maricel. Hinayaan kong kontrolin ako ng aking ina. At dahil doon, nasira ko ang ating pamilya." "Bakit ka nandito ngayon, Gabriel?" "Anong gusto mo?" tanong ni Maricel. "Nandito ako para sabihin sa iyo na nakikipaglaban ako kay mama ngayon," sagot ni Gabriel. "Gusto niyang umalis kami bukas ng umaga para hindi ka na makita pa ni Ligaya. Pero hindi ako pumayag. Sinabi ko sa kanya na dadalo kami sa festival bukas at hahayaan kitang maging tour guide ni Ligaya." Hindi makapaniwala si Maricel sa kanyang naririnig. Sa loob ng 5 taon, ito ang unang pagkakataon na nakita niyang lumaban si Gabriel sa kanyang ina. "Hindi ako naniniwala," sabi ni Maricel. 5 taon akong naghintay na lumaban ka, na ipaglaban mo kami ni Ligaya. Bakit ngayon lang?" "Dahil nakita ko sa mga mata ni Ligaya ang paghahanap," sagot ni Gabriel. Kahit hindi niya sinasabi, alam kong hinahanap niya ang kanyang ina. At hindi ko na kayang itago pa ang katotohanan sa kanya. "Anong plano mo, Gabriel?" tanong ni Maricel. "Bukas, sa festival, magkakaroon ka ng pagkakataon na makasama si Ligaya. Makakausap mo siya, makilala siya. Hindi ko sasabihin sa kanya kung sino ka talaga, hindi pa, pero bibigyan kita ng pagkakataon na makilala mo ang anak mo," sabi ni Gabriel. "At si Donna Victoria? Papayag ba siya dito?" tanong ni Maricel. "Hindi siya magwawala sa harap ng maraming tao. Alam niyang i-event ito para sa pamilya namin. Hindi niya gugustuhing siraan ang reputasyon ng mga Villanueva," sagot ni Gabriel. Natahimik si Maricel, pinipilit na iproseso ang lahat ng kanyang narinig. Sa loob ng 5 taon, ito ang unang beses na may pag-asa siyang makasama ang kanyang anak, makausap siya, makilala siya. "Gabriel, salamat," sabi ni Maricel, ang mga luha ay tuluyan ng pumatak. "Hindi mo alam kung gaano kahalaga ito para sa akin." "Alam ko, Maricel. At patawarin mo ako kung ngayon lang ako lumaban," sagot ni Gabriel. "May isa pa akong tanong," sabi ni Maricel. "Bakit ngayon?"
Bakit ka nagdesisyon na lumaban ngayon, matapos ang 5 taon? Napatingin si Gabriel sa maliit na kwadro sa dining table, ang larawan ng kanilang pamilya noon. Dahil sa loob ng 5 taon, hindi ko nakalimutan ang pagmamahal ko sa iyo, Maricel. At dahil, tulad mo, gusto kong maging masaya ang ating anak. At hindi siya magiging tunay na masaya hanggat hindi niya nakikilala ang kanyang tunay na ina. Hindi inasahan ni Maricel ang pag-amin na ito. 5 taon na mula nang maghiwalay sila, 5 taon na mula nang magkasakitan sila, 5 taon na mula nang mawasak ang kanilang pamilya. At ngayon, tila may pagkakataon pa para sa kanila. Pero paano si Donna Victoria? Hindi siya papayag nito, sabi ni Maricel. Bahala na ako kay mama, sagot ni Gabriel. Ngayon, ang importante ay magkaroon ka ng pagkakataon na makilala mo ang iyong anak. Umalis si Gabriel ilang sandali pagkatapos, nangakong magkikita sila bukas sa festival. Nang mag-isa na si Maricel, hindi niya mapigilan ang pagluha, hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng kagalakan at pag-asa. Matapos ang 5 taon, sa wakas, magkakaroon siya ng pagkakataon na makasama ang kanyang anak. Kinabukasan, sa umaga ng festival, abalang-abala si Maricel sa mga huling preparasyon. Pero sa kabila ng kaguluhan, hindi niya maiwasang abangan ang pagdating ng pamilya Villanueva. Maricel, halika, dumating na sila, tawag ni Eileen mula sa entrance ng school. Agad na nagtungo si Maricel sa entrance, kung saan nakita niya ang pamilya Villanueva na bumababa mula sa kanilang sasakyan. Si Donna Victoria ay elegante sa kanyang designer dress, si Gabriel ay mukhang professional sa kanyang suit, at si Ligaya, ang kanyang munting anghel, ay napaka-cute sa kanyang pastel dress. Good morning, Donna Victoria, and Villanueva, Ligaya, bati ni Principal Santos, lumapit para salubungin ang mga bisita. Magandang umaga rin, sagot ni Gabriel, mumiti. Excited kami para sa festival na ito. Si Ma'am Maricel ang magiging tour guide ni Ligaya, tulad ng napag-usapan natin, sabi ni Principal Santos, iginya si Ligaya patungo kay Maricel. Nakita ni Maricel ang pagtigas ng mukha ni Donna Victoria, pero hindi ito nagsalita. Tulad ng sinabi ni Gabriel, hindi ito magwawala sa harap ng maraming tao. Hello, Ligaya, bati ni Maricel, lumuhod para maging kasing taas ng bata. Ako si Ma'am Maricel. Ako ang magiging tour guide mo ngayong araw. Hello po, Ma'am, sagot ni Ligaya, mahiyain pero may ngiti sa labi. Handa ka na bang makita ang ating paaralan? Tanong ni Maricel, inaalok ang kanyang kamay. Tumango si Ligaya at kinuha ang kamay ni Maricel. Sa sandaling magdikit ang kanilang mga kamay, parang tumibok ng sabay ang kanilang mga puso. Hindi alam ni Ligaya kung bakit, pero may kakaibang pakiramdam siyang nakuha sa simpleng hawak na yon. Tara na, sabi ni Maricel, pilit na kinokontrol ang emosyon sa kanyang boses. Habang naglalakad sila papunta sa paaralan, sumunod sina Gabriel at Donna Victoria, kasama si Principal Santos. At ito ang aming garden, kung saan nagkakaroon kami ng gardening class, paliwanag ni Maricel, iginya si Ligaya sa isang maliit na hardin sa likod ng school building. Dito nagtatanim ang mga bata ng mga gulay at bulaklak. Wow, ang ganda, sabi ni Ligaya, ang mga mata ay nagniningning sa excitement. Wala kaming garden sa school ko sa Maynila. Mahilig ka ba sa mga halaman? Tanong ni Maricel. Opo. Gusto ko po ang mga bulaklak, lalo na ang mga sunflower, sagot ni Ligaya. Napangiti si Maricel. Noon pa man, sunflower na ang paborito niyang bulaklak, at tila minana ito ng kanyang anak. Alam mo ba kung bakit special ang sunflower? Tanong ni Maricel. Umiling si Ligaya. Kasi, kahit saan dalhin ng hangin, kahit gaano kalakas ang unos, palagi silang nakatingin sa araw, paliwanag ni Maricel. Parang pag-ibig ng isang ina sa kanyang anak. Kahit anong mangyari, kahit gaano kalayo, palagi siyang nakatingin, palaging nagmamahal. Parang sa kwento ni Itay, sabi ni Ligaya. Anong kwento? Tanong ni Maricel, naguguluhan. Yung kwento tungkol sa prinsesa na nahiwalay sa kanyang kaharian, sagot ni Ligaya. Palagi siyang hinahanap ng hari, kahit malayo na siya. Natigilan si Maricel, hindi inaasahan ang sagot na ito. At ano ang nangyari sa prinsesa? Nakabalik ba siya sa kanyang kaharian? Hindi ko pa alam, sagot ni Ligaya. Hindi pa natapos ni Itay ang kwento. Sa likuran nila, pinanood nina Gabriel at Donna Victoria ang interaksyon ni Maricel at Ligaya. Si Gabriel ay may maliit na ngiti sa kanyang labi, masaya na nakikita niyang nagkakamabutihan ang kanyang anak at dating asawa. Si Donna Victoria, sa kabilang banda, ay halatang hindi komportable sa nakikita.
Gabriel, hindi ko gusto ito, bulong ni Doña Victoria sa kanyang anak. Mama, hayaan mo silang magkakilala, sagot ni Gabriel. Walang masama doon. Walang masama? Alam mo ba ang ginagawa mo? Pinapayagan mong makilala ni Ligaya ang kanyang ina, bulong ni Doña Victoria, ang boses ay mababa pero puno ng galit. Mama. Yan nga ang gusto ko, sagot ni Gabriel, hindi umiwas sa tingin ng kanyang ina. 5 taon na nating itinatago ang katotohanan kay Ligaya. Hindi na tama yun. Anong nangyayari sa'yo, Gabriel? Akala ko ba nagkakaintindihan na tayo? Tanong ni Doña Victoria. Mama, mahal ko si Ligaya. At gusto kong maging masaya siya. At hindi siya magiging tunay na masaya hanggat hindi niya nakikilala ang kanyang tunay na ina, sagot ni Gabriel. Wala kang utang na loob, sabi ni Doña Victoria, medyo tumataas na ang boses. Lahat ginawa ko para sa'yo, para kay Ligaya. At ganito ang igaganti mo. Elres Villanueva, Villanueva, may problema po ba? Tanong ni Principal Santos, napansin ang tensyon sa pagitan ng mag-ina. Wala po, Principal Santos, sagot ni Gabriel. Napapagod lang siguro ang aking ina sa paglalakad. Baka pwede po siyang makapagpahinga sa office nyo. Siyempre naman, sagot ni Principal Santos. Samahan ko po kayo, Doña Victoria. Habang papalayo sina Principal Santos at Doña Victoria, muling tumingin si Gabriel kina Maricel at Ligaya, na masayang nag-uusap tungkol sa iba't ibang halaman sa hardin. Ngumiti siya, alam na ginawa niya ang tama. Ngunit hindi niya alam na may binabalak na si Doña Victoria, isang plano na maaaring wasakin ang lahat ng pinaghirapan nila. Sa opisina ni Principal Santos, nakaupo si Doña Victoria, ang mukha ay hindi maitatago ang galit at frustrasyon. Hindi niya inaasahan na sa dinami-rami ng lugar sa Pilipinas, dito pa makakatagpo si Maricel. At higit sa lahat, hindi niya inaasahan na ang kanyang anak, si Gabriel, ay bigla na lang magkakaroon ng lakas ng loob para labanan siya. Doña Victoria, gusto niyo po ba ng tubig o tsaa? Alok ni Principal Santos. Hindi na, salamat, sagot ni Doña Victoria, matigas pa rin ang tinig. Principal Santos, may itatanong lang ako. Gaano nakatagal nagtuturo dito si Ma'am Maricel? Si Ma'am Maricel. 1 buwan pa lang po siya dito sa aming paaralan. Galing po siya sa Maynila, sagot ni Principal Santos. Napaka-talented niyang guro. Mabait sa mga bata, masipag, at may passion sa pagtuturo. I see, sabi ni Doña Victoria, ang isipan ay gumagana na. At wala po kayong nababalitaan tungkol sa kanya? Walang issues o problema? Wala naman po. Bakit niyo po naitanong? Sagot ni Principal Santos, nagtataka sa direksyon ng usapan. Wala lang. Curious lang ako tungkol sa guro na gusto niyong maging tour guide ng aking apo, sabi ni Doña Victoria, may mapanlin lang ng ngiti. Sa labas ng opisina, nagpatuloy ang tour ni Maricel at Ligaya. Ipinakita ni Maricel ang buong paaralan, ang library, ang computer lab, ang music room, at ang gymnasium. Sa bawat lugar, nakita niya kung paano nagniningning ang mga mata ni Ligaya, kung paano siya excited na matutunan ang mga bagay na maaaring gawin sa paaralang ito. At ito ang art room, sabi ni Maricel, binuksan ang pinto sa isang silid na puno ng mga painting, drawing, at iba't ibang art materials. Dito ginagawa ng mga estudyante ang kanilang mga artwork. Wow, sabi ni Ligaya, ang mga mata ay biglang nagniningning. Ang dami pong materials. Mahilig ka ba sa art? Tanong ni Maricel, kahit na alam na niya ang sagot. Opo. Mahilig po akong mag-drawing at magpinta, sagot ni Ligaya, excited na pinagmamasdan ang mga art supplies. Pwede po ba akong gumawa ng drawing dito? Siyempre naman, sagot ni Maricel, mumiti. Anong gusto mong i-drawing? Ang pamilya ko po, sabi ni Ligaya, kumuha ng papel at mga krayola mula sa isang drawer. Naupo si Maricel sa tabi ni Ligaya habang nagdo-drawing ito. Panaka-naka, tinitingnan niya ang bata, hindi makapaniwala na sa wakas ay kasama na niya ang kanyang anak. 5 taon siyang nanaginip na dumating ang araw na ito, at ngayon, nandito na sila, magkatabi, parang normal lang na guro at estudyante. Tapos na po, sabi ni Ligaya, ipinakita ang kanyang drawing. Tumingin si Maricel sa drawing at naramdaman niya ang pagbigat ng kanyang puso. Sa papel, gumuhit si Ligaya ng 3 tao, isang lalaki na si Gabriel, isang batang babae na si Ligaya, at isang matandang babae na si Doña Victoria. Ang ganda, sabi ni Maricel, pinipilit na itago ang panghihinayang sa kanyang boses. Ito ba ang pamilya mo? Opo, sagot ni Ligaya,
Si Itay, ako, at si Lola. Wala bang iba pang miyembro ng pamilya mo? Tanong ni Maricel, hindi napigilan ang sarili. Umiling si Ligaya. Wala na po si Lolo. Kami na lang tatlo. Paano naman ang mommy mo? Tanong ni Maricel, ang puso ay parang tinutusok ng libo-libong karayom. Natigilan si Ligaya, tumingin kay Maricel na may pagtataka. Wala po akong mommy. Lahat ng bata ay may mommy, Ligaya, sabi ni Maricel, malumanay. Kahit hindi sila magkasama. Sinabi po sa akin ni Lola na iniwan daw ako ng mommy ko, sabi ni Ligaya, biglang nalungkot ang tingin. Na ayaw niya raw sa akin. Hindi totoo yan, Ligaya, sabi ni Maricel bago pa siya nakapag-isip, ang emosyon ay nangingibabaw na sa rason. Walang inang aayaw sa kanyang anak. At sigurado akong mahal na mahal ka ng mommy mo kahit nasaan man siya. Paano niyo po alam? Tanong ni Ligaya, ang mga mata ay puno ng pagtataka at pag-asa. Bago pa nakasagot si Maricel, bumukas ang pinto ng art room at pumasok si Gabriel. Itay, tawag ni Ligaya, tumakbo para yakapin ang kanyang ama. Tingnan mo po ang drawing ko. Kinuha ni Gabriel ang drawing at tumingin dito. Napatingin siya kay Maricel, nakita ang sakit sa kanyang mga mata. Maganda, anak, sabi ni Gabriel. Pero parang may kulang. Ano po? Tanong ni Ligaya. May nakalimutan kang isang tao, sagot ni Gabriel, lumapit kay Ligaya at lumuhod para maging kasing taas niya. Ang mommy mo. Natigilan si Ligaya, tumingin mula kay Gabriel patungo kay Maricel at pabalik. Pero sabi ni Lola, wala akong mommy. Lahat ng bata ay may mommy, Ligaya, sabi ni Gabriel, inulit ang sinabi ni Maricel ilang sandali lang ang nakalipas. At ikaw, may mommy ka. Isang mommy na mahal ka. Talaga po? Tanong ni Ligaya, ang mga mata ay puno ng pag-asa. Nasaan po siya? Tumingin si Gabriel kay Maricel, isang tingin na puno ng pagmamahal at pagsisisi. Nandito siya, Ligaya. Palagi siyang nandito para sa'yo. Bago pa nakasagot si Ligaya, muli, bumukas ang pinto ng art room. Sa pagkakataong ito, pumasok si Donna Victoria, kasunod si Attorney Romero. Gabriel, anong ginagawa mo? Sigaw ni Donna Victoria, nakita ang senaryo sa harap niya. Sinasabi ko ang katotohanan kay Ligaya, Mama, sagot ni Gabriel, tumayo para harapin ang kanyang ina. 5 taon na tayong nagsisinungaling. Tama na. Anong sinasabi mo sa kanya? Tanong ni Donna Victoria, ang mga mata ay nagninga sa galit. Na may mommy siya. Na hindi siya iniwan ng kanyang ina. Na tayo ang kumuha sa kanya mula sa kanyang tunay na ina, sagot ni Gabriel, ang boses ay matatag. Gabriel, sigaw ni Donna Victoria. Tumigil ka sa mga kasinungalingang yan. Hindi ako ang nagsisinungaling, Mama. Ikaw, sagot ni Gabriel. 5 taon na tayong nagsisinungaling kay Ligaya, sa korte, sa lahat. At ayaw ko nang magpatuloy ito. Napatingin si Donna Victoria kay Maricel, na tahimik na nakatayo sa tabi ni Ligaya, ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa balikat ng bata. Ikaw ang may kasalanan nito, sigaw niya. Hindi, Mama, sabi ni Gabriel. Ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang nagplano ng lahat. Ikaw ang nag-utos sa akin na magsinungaling sa korte. Ikaw ang kumuha kay Ligaya mula kay Maricel. Ginawa ko lang ang tama para sa'yo, para kay Ligaya, sigaw ni Donna Victoria. Anong maibibigay ng babaeng yan sa inyo? Wala. Ako ang nagbigay sa inyo ng magandang buhay, ng oportunidad, ng lahat. Maliban sa pagmamahal, Mama, sagot ni Gabriel. Yan ang hindi mo naibigay kay Ligaya, ang pagmamahal ng kanyang tunay na ina. Sa gitna ng sigawan, nagsalita si Ligaya, ang boses ay maliit pero malinaw. Itay, sino po ang mommy ko? Lahat ay natigilan at napatingin sa bata. Ang mga mata ni Ligaya ay puno ng pagtataka at pagkalito, naghahanap ng sagot sa mga matatanda sa paligid niya. Lumuhod si Gabriel sa harap ng kanyang anak, hinawakan ang mga kamay nito. Ligaya, remember yung kwento ko tungkol sa prinsesa na nahiwalay sa kanyang kaharian? Tumango si Ligaya. Hindi ko sinabi sa iyo ang totoong nangyari sa prinsesa, patuloy ni Gabriel. Ang totoo, hindi siya nahiwalay dahil sa unos. Kinuha siya mula sa kanyang ina ng isang masamang mangkukulam na nais siyang maangkin. Si Lola ang masamang mangkukulam, tanong ni Ligaya, inuulit ang tanong na kanyang itinanong ilang araw na ang nakalipas. Natigilan si Gabriel, hindi alam kung paano sasagutin ang direktang tanong na yon. Hindi ganun kasimple, Ligaya.
Pero ang importante, ang prinsesa, ikaw ay may ina na mahal ka, na 5 taon nang naghahanap sa iyo, na palaging naghihintay na magkita kayo muli. Napatingin si Ligaya kay Maricel, na tahimik na umiiyak habang pinagmamasdan ang eksena. Kayo po ba ang mommy ko? Tanong niya, ang inosenteng mga mata ay direktang nakatingin kay Maricel. Nanginginig ang mga labi, tumango si Maricel. Ligaya. Ako ang mommy mo. Kasinungalingan, sigaw ni Donna Victoria. Huwag mong pakikinggan ang babaeng yan, Ligaya. Gusto ka lang niyang kunin mula sa amin. Mama, tama na, sabi ni Gabriel, matatag ang boses. Attorney Romero, pakiusap, paki-explain sa aking ina ang legal implications ng pagsisinungaling sa korte at ng pagtatago ng katotohanan kay Ligaya. Nagulat si Attorney Romero, hindi inaasahan ang direksyon na ito ng usapan. El Villanueva, hindi ko maintindihan. Simpleng-simple lang, attorney, sabi ni Gabriel. 5 taon na akong nagsisinungaling. 5 taon na akong sumang-ayon sa kagustuhan ng aking ina na itago kay Ligaya ang katotohanan tungkol sa kanyang tunay na ina. At 5 taon na akong nagdurusa dahil dito. Gabriel, isipin mong mabuti ang ginagawa mo, sabi ni Donna Victoria, ang tono ay nagbabanta. Naisip ko na ito ng mabuti, mama, sagot ni Gabriel. At desidido akong itama ang mali nating nagawa kay Maricel at kay Ligaya. Lumapit si Gabriel kay Maricel at Ligaya at hinawakan ang mga kamay ng kanyang dating asawa. Maricel, patawarin mo ako. Alam kong 5 taon ng buhay mo ang ninakaw ko, 5 taon na hindi mo nakasama ang ating anak. Pero kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, gusto kong itama ang lahat ng pagkakamali ko. Tumulo ang mga luha ni Maricel, hindi makapaniwala sa mga salitang kanyang naririnig. Gabriel, ano bang sinasabi mo? Sinasabi ko na mahal pa rin kita, Maricel, sagot ni Gabriel. Na hindi kita kailanman nakalimutan. Na araw-araw, nakikita kita sa mga mata ni Ligaya. At araw-araw, pinagsisisihan ko ang pagpayag ko sa kagustuhan ng aking ina. Gabriel, sigaw ni Donna Victoria, halos hysterical na. Iiwan mo ba ang iyong pamilya para sa babaeng ito? Hindi, mama, sagot ni Gabriel, hindi inilihis ang tingin mula kay Maricel. Hindi ko iiwan ang aking pamilya. Ibabalik ko ito sa kung ano dapat ito noon pa, ako, si Maricel, at si Ligaya. Napatingin si Gabriel kay Ligaya, na tahimik na nakikinig at nagmamasid sa mga nangyayari. Ligaya, alam kong mahirap itong intindihin para sa'yo. Pero sana malaman mo na mahal ka namin ng mommy mo. At kahit anong mangyari, palagi kaming nandito para sa'yo. Kaya po ba palagi akong nagdodrawing ng mommy, kahit hindi ko po alam kung ano ang itsura niya, tanong ni Ligaya. Kasi po minsan, may pumapasok sa isip ko na mukha, pero hindi ko po alam kung sino siya. Ligaya, sagot ni Maricel, lumuhod din sa harap ng kanyang anak. Dahil sa kabila ng lahat, sa loob ng puso mo, kilala mo ako. Dahil ikaw ang anak ko, ang laman ng aking laman, ang dugo ng aking dugo. Mommy, sabi ni Ligaya, ang salita ay bago pero tila natural na lumabas mula sa kanyang mga labi. Mommy ko. Sa mga salitang iyon, hindi na napigilan ni Maricel ang kanyang damdamin. Niyakap niya si Ligaya, mahigpit at may pagmamahal, 5 taon ng pangungulila, at pangungulila ay biglang nawala sa simpleng yakap na iyon. Anak ko, sabi ni Maricel, ang mga luha ay tuluyan ng pumatak. Mommy mo ako. At mahal na mahal kita. Habang nakayakap sina Maricel at Ligaya, tahimik na lumapit si Gabriel at niyakap din sila. Sa wakas, matapos ang 5 taon, buo na muli ang kanilang pamilya. Sa gilid ng silid, napasandal si Donna Victoria sa dingding, nang hihina sa mga pangyayari. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang pinlano, ay bigla na lang nawasak sa harap ng kanyang mga mata. Delores Villanueva, sabi ni Attorney Romero, lumapit sa kanya. Sa tingin ko, kailangan nating pag-usapan ang legal implications ng sitwasyong ito. Wala akong pakialam sa legal implications, sigaw ni Donna Victoria. Ang gusto ko lang ay ang makita ang aking anak at apo na masaya. At hindi ba sila masaya ngayon? Tanong ni Attorney Romero, tinuro ang 3 taong magkakayakap sa gitna ng silid. Napatingin si Donna Victoria sa eksena, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na kaligayahan sa mukha ng kanyang anak at apo. 5 taon silang nanirahan sa ilalim ng kanyang kontrol, 5 taon silang sumunod sa kanyang mga utos, 5 taon silang namuhay sa mundo na kanyang nilikha para sa kanila. Pero ni minsan, hindi niya nakita ang ganitong klaseng kaligayahan sa kanilang mga mukha.
Gabriel, tawag niya, ang boses ay hindi nagalit kundi pagod at talunan. Ganito ba talaga ang gusto mo? Lumingon si Gabriel, hawak pa rin sa kanyang mga bisig si Maricel at Ligaya. Mama. Ito ang gusto ko. Ito ang kailangan ko. Ito ang kailangan naming lahat. Tumango si Donna Victoria, tila unti-unting tinatanggap ang katotohanan. Aalis na ako. Pero tandaan mo, Gabriel, anuman ang mangyari, ikaw pa rin ang anak ko. At si Ligaya ay apo ko pa rin. Alam ko, Mama, sagot ni Gabriel. At kahit anong mangyari, pamilya pa rin tayo. Pero kailangan mong tanggapin na si Maricel ay bahagi na ng pamilyang ito. Tumalikod si Donna Victoria at lumabas ng silid, kasunod si Attorney Romero. Sa likod niya, nanatiling magkakayakap sina Gabriel, Maricel, at Ligaya, isang pamilyang muling nabuo matapos ang 5 taon ng paghihiwalay at sakit. 1 taon ang nakalipas mula sa mga pangyayari sa Arts and Culture Festival ng San Isidro Elementary School. Maraming nagbago sa buhay ni Maricel, Gabriel, at Ligaya. Matapos ang mahabang legal battle, kung saan inamin ni Gabriel ang kanyang pagsisinungaling sa korte 5 taon na ang nakalipas, nakuha ni Maricel ang joint custody kay Ligaya. Sa halip na magpatuloy sa legal battle, nagdesisyon sina Gabriel at Maricel na magtrabaho ng magkasama para sa ikabubuti ni Ligaya. Inilipat nila si Ligaya sa San Isidro Elementary School, kung saan si Maricel ay nagpatuloy bilang guro. Si Gabriel naman ay nagdesisyon na buksan ang isang branch ng kanilang family business sa San Isidro upang mas malapit siya kay Ligaya at Maricel. Si Donna Victoria, matapos ang ilang buwan ng pagtanggi at galit, unti-unting tinanggap ang katotohanan. Hindi madali, at marami pa ring pagkakataon na nagiging matigas ang kanyang puso, pero sa tulong ni Ligaya, na walang sawang nagpapaalala sa kanya na kahit anong mangyari ay lola pa rin niya ito, unti-unti siyang nagbabago. Sa isang magandang linggo ng umaga, nasa hardin si Maricel, nagdidilig ng mga halaman, nang may dumating na kotse. Bumaba si Gabriel, dala-dala ang isang basket ng prutas, at si Ligaya, dala-dala ang kanyang sketchpad. Mommy, tawag ni Ligaya, tumakbo para yakapin si Maricel. Hello, anak, sagot ni Maricel, niyakap pabalik ang kanyang anak. Kumusta ang weekend niyo ng daddy mo? Masaya po. Pumunta kami sa zoo at nakakita ako ng mga elepante, masayang kwento ni Ligaya. Talaga? Ang galing naman, sabi ni Maricel, umiti kay Gabriel na nakatayo sa likuran ni Ligaya. Gumuhit ako ng elepante para sa iyo, Mommy, sabi ni Ligaya, ipinakita ang kanyang sketchpad. Ang galing mo talaga, anak, sabi ni Maricel, pinuri ang drawing. Talagang minana mo ang artistic talent ko. At ang kagandahan mo, dagdag ni Gabriel, lumapit sa kanila. Good morning, Maricel. Good morning din, Gabriel, sagot ni Maricel, mumiti. May dala akong prutas, sabi ni Gabriel, itinaas ang basket. Paborito mo, di ba? Mangga? Tumango si Maricel, nagpapasalamat. Sa nakalipas na taon, unti-unting nanumbalik ang pagtitiwala at pagmamahal nila sa isa't isa. Hindi madali, at marami pa ring sugat na kailangang pagalingin, pero para kay Ligaya, at para sa kanilang sarili, sinusubukan nila. Mommy, pwede po ba tayong mag-drawing dito sa hardin? Tanong ni Ligaya. Gusto kong i-drawing ang mga bulaklak. Sige, anak, sagot ni Maricel. Kuha ka ng upuan doon sa loob. Habang pumasok si Ligaya sa bahay para kumuha ng upuan, nanatiling magkatabi sina Maricel at Gabriel, pinapanood ang kanilang anak. Masaya ako, Maricel, sabi ni Gabriel. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, tunay akong masaya. Ako rin, Gabriel, sagot ni Maricel. Nagpapasalamat ako sa lahat ng nangyari, kahit mahirap, dahil nagdala ito sa atin dito. Sa palagay mo, may pagkakataon pa ba tayo? Tanong ni Gabriel, ang boses ay puno ng pag-asa. Hindi lang bilang magulang ni Ligaya, kundi bilang tayo. Napatingin si Maricel kay Gabriel, nakita ang pagmamahal at pag-asa sa kanyang mga mata, ang parehong pagmamahal at pag-asa na nakita niya noong unang beses silang nagkita, maraming taon na ang nakalipas. Gabriel, sagot ni Maricel, mumiti. May pagkakataon pa tayo. Sa pagkakataong iyon, bumalik si Ligaya, dala-dala ang upuan at ang kanyang mga art materials. Mommy, Daddy, pwede ko ba kayong i-drawing dito sa hardin? Kasama ang mga bulaklak. Siyempre naman, anak, sagot ni Maricel. Pero kailangan mong i-drawing kami ng magkahawak kamay, dagdag ni Gabriel, kinuha ang kamay ni Maricel at hinawakan ito.
Ngumiti si Ligaya, masayang nakita ang kanyang mga magulang na magkasama at masaya. Opo, Daddy. Magkahawak kamay parang sa fairy tale. Habang nagdodrawing si Ligaya, nanatiling magkahawak kamay sina Maricel at Gabriel, nagpapasalamat sa pangalawang pagkakataon na ibinigay sa kanila ng buhay. 5 taon silang naghiwalay, 5 taon silang nagdusa, 5 taon silang nabuhay sa sakit at pangungulila. Pero ngayon, sa wakas, buo na muli ang kanilang pamilya. At kahit anong pagsubok pa ang dumating, alam nilang kakayanin nila dahil magkasama sila. Sa langit, sumulyap ang araw sa likod ng mga ulap, tumatanglaw sa masayang pamilya sa hardin. Kung magsasalita lang sana ang mga bulaklak, maririnig nila ang mga bulong ng pasasalamat at galak. Dahil sa wakas, matapos ang 5 taon ng pag-iyak at paghihintay, nakauwi na rin ang nawala.